Hello there! Totino Bells po, ang inyong lingkod mga kirara at mga kapatid. Itong mga kwentong ito ay personal kong karanasan. Sana ay magustuhan ninyong pakinggan. Irerespeto ko din kung hindi nyo paniniwalaan. Basta ang mga ito ay karanasan kong hindi ko malilimutan. Simulan na natin. May naalala lamang akong kwento na nangyari sa akin sa probinsya namin doon ulit sa Quezon. Nagbakasyon ako doon kasama si mama at dalawang pinsan ko. Fiesta kasi noon. Inutusan ako ng mama ko na pumunta sa Lucena para raw i-pick up yung mga in-order niyang pagkain sa isang pinagkakatiwalaang kainan. Alas 8 na ng gabi noon, pero wala naman akong choice. So sumunod naman ako. Bumiyahe ako ng mahigit 30 minuto sa jeep at bumaba sa sentro ng Lucena. Pagkatapos noon ay naglakad na ako papunta sa kainang inorderan ni mama. Habang binabaybay ko yung kalsada papunta ron, ay may sumalubong sa akin na 5 aso. Hindi naman ako natakot, pero nagtayuan sila at nilapitan ako. Inayaan ko lang ang mga ito. Nung makalagpas ako sa kanila, sinundan nila ako. Ang pwesto nila ay tag-isa sa magkabila ko. 2 sa unahan at 1 sa likuran ko. At yun yung pinakamalaking aso. Pinagmamasdan ko lang sila. Pansin ko na napaka-alerto ng mga ito. Nakataas yung 2 tenga at kumakawag ang mga buntot. Wala nang tao sa kalye noon. Tahimik lang ang paligid. Puros mga sasakyang nakaparada sa gilid at mga poste ng ilaw na lamang ang mapapansin mo sa kalsada. Sa halos 10 minuto kong paglalakad, may natanaw akong isang tao na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa hindi kalayuan. Naisip ko baka tambay lang na nagyoyosi. Nakaitim ito na hoodie, asul na maong at puting sapatos. Paano ko naman nasabing nagyoyosi? Umuuso kasi ang paligid ng ulunan niya. Habang papalapit ako, yung mga kasabay kong aso ay nagsimulang magsiangil at maglabas ng mga pangil. Medyo nabahala ako, kaya binagalan ko ang paglalakad ko. Kaso habang mas lumalapit ako, mas lalo kong natatanaw yung tao na nakatambay doon sa ilalim ng poste ng ilaw. Nang tumakbo yung 5 aso papunta doon sa lalaki at pinag-aangilan nila ito. Pinagtatahulan nila. At noong natatanaw ko na siya ng mabuti, napalunok na lang ako at napamura sa nakita ko. Isa itong lalaking walang muka. Ang katawan nito ay nababalot ng kulay abong usok at ang mga paa nito ay hindi nakasayad sa lupa. At ang mas nakakawindang paroon ay parehong-pareho niya yung suot ko nung gabing yun, pati na ang kulay ng balat ko. Lumiko na ako nun sa kanto, pero hindi ko inalis ang mga mata ko dun sa lalaki. Kahit paano ay naging panatag ako dahil patuloy itong tinatahulan ng mga aso. Pero nung mapakurap ako ay bigla na lang itong nawala. Tapos yung 5 aso, nagtakbuhan sila pabalik sa akin at sinamahan nila akong maglakad nun hanggang sa makarating ako sa kainang inorderan nila mama. Sinamahan din ako ng mga asong yun hanggang sa makalabas ako sa kalye na yon papunta sa sakayan pauwing Plaridel. Alam ng asawa kong si 8 ang kwentong ito. Meron akong crush noong grade 6 ako. Naitago na lang natin sa pangalang Gian. Maganda siya. Singkit, kutis porselana at may katangkaran. Kaso napakatahimik niya. Madalas siyang mapag-isa. O sabihin na lang natin na mas gusto niya ang mag-isa. Nakilala ko siya dahil sa isang insidente sa school namin. Isang tanghali noon, English subject namin, nang may marinig kaming nagkakagulo sa ibaba ng katapat naming building. Merong kumpulan ng mga estudyante noon.
Naglabasan na rin yung ibang mga estudyante, ilang teachers at pati na rin yung English teacher namin. Naglabasan nun halos lahat dahil sa isang malakas na sigaw ng babae. Lumabas na rin ako nun pati yung mga kaklase ko. Tamang asyoso ko nun. Pinapasok ng mga teachers yung mga estudyante. Kaso walang natinag. Hanggang sa makita namin na inilabas ng mga guard ang isang babaeng nagwawala. Mula ito sa isang classroom ng advisory class ni Ma'am Ines. Dinala sa klinik yung babae. At pagkatapos noon ay humupa na ang tensyon at tuluyan ng pinapasok ang mga estudyante at itinuloy na ang mga klase. Kinahapunan noon ay kumalat sa buong school ang balita kung ano talagang nangyari doon sa babae. Sinapian daw pala ito. Maraming nakichismis noon. Naalarma. Nagtanong tungkol doon sa nangyari. Ako naman tamang kinig lang nun sa usapan nila. At may ilang beses pang nangyari yung ganung insidente dun sa mismong babae na yun. Paulit-ulit. At habang tumatagal, ay mas lumalawak na rin ang naaabot ng balita patungkol sa kanya. Isang buwan halos ang lumipas. Lumipat ng school ang isa naming kaklase na si Ate Mary Ann. May pumalit na bago at galing daw sa section ni Ma'am Ines. At ito nga ay walang iba kundi yung babaeng makailang ulit ng nabalita na sinasapian sa school namin. At dito nga ay nakita ko na siya ng malapitan. Mahaba ang tuwid na tuwid niyang buhok. Maputi siya. Singkit ang kanyang mga mata. Ngunit dahil siguro sa nangyari sa kanya, parang lumalim at naging lubog yung mga mata niya. Na para bang puyat at walang maayos na tulog. Naupo siya sa bandang unahan ng klase at nagpakilala. At ang pangalan niya ay si Gian. Oo, naging crush ko siya nun. Dahil active siya sa klase. Magaling siyang sumagot sa mga recitation. Almost perfect din siya sa mga quizzes at performance task. Matalino siya in short. Mainhin, mahinahon, at maayos makipag-usap. Kaso lang hindi niya talaga hilig ang makipagkaibigan at ang bumuo ng konversasyon sa pagitan naming mga kaklase niya. Pero sinubukan kong kaibiganin siya. Challenging syempre, kasi kung makipag-usap siya, isang tanong isang sagot lang talaga. Pero masasabi kong naging close ko rin naman siya kahit papaano. At doon okay na ako. Pasaya na ako nun. Naging maayos ang daloy ng isang buong quarter na kasama namin siya sa klase. Hindi siya nagkukwento sa mga kaklase ko kung bakit o ano ba ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang buwan. At kahit sa akin na kaklose niya mismo ay hindi siya nagkukwento ng tungkol sa kondisyon niya at sa tunay na lagay niya. Nahihiya naman akong magtanong sa kanya dahil baka ma-offend ko siya. Kaya naman hinayaan ko na lang at hinintay kong magkwento siya ng kusa. Isang araw, walang teacher ang history subject namin noon. At syempre noon, normal lang naman sa mga elementarya na kapag walang guro, nagkakagulo at nagkakaingay. At ganoon nga kami noon. Ako tamang laro lang ng mga laruan na nakalagay sa rack ng room namin. Hanggang sa napansin ko nun si Gian. Tahimik lang siyang nakaupo nun sa upuan niya habang nakatitig sa sahig at medyo malalim ang paghinga. Hanggang sa napansin na rin siguro ng ilang mga kaklase ko yung nangyayari sa kanya nun. Kaya pinatahimik nila ang mga kaklase namin at pinipilit kaming ipasettle down. Kaso mo, yung mga kaklase naming lalaki, ayaw paawat. Sige pa rin ang tawanan at kaingay nila. Dahilan upang magtakip ng tenga si Gian na siyang ikinabahala naming mga kaklase niya na malapit sa kanya. Maya-maya pa nga, lahat kami ay natigilan na nang bigla na siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Siyempre, lahat kami nun ay napatingin sa kanya. Tapos ay nagsimula na siyang umiyak habang nagsisisigaw. Ilang sandali pa ay bigla na siyang nawala ng malay
at bumagsak mula sa kanyang kinauupuan. Doon na kami nagkagulo. Ang ilang mga kaklase ko ay nagsilabasa na para magtawag ng teacher o ng guard o ng kahit na sinong pwedeng makatulong sa amin. Mula sa pagkakahiga sa sahig ng ilang sandali ay bigla siyang bumangon, tapos nanatili siyang nakayuko. Humihikbi-hikbi siya nun. Naririnig din namin na bumubulong-bulong ito, pero hindi namin maintindihan kung anong sinasabi niya. Natakot ang ilan sa amin. Kami na mga malapit sa kanya nanatili lang sa tabi niya. Umaalalay, baka kasi bigla na naman siyang matumba. Pinupunas-punasan siya ng pawis ng mga kaklase naming babae. Minamasahe ang kamay niya. At kami namang mga lalaki, kanya-kanyang paypay at alalay sa braso niya. Tapos ay sabay-sabay kaming nahintakutan nang bigla siyang magsalita. Dapat sa inyong lahat mamatay. 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 Dapat kayong mamatay. Lahat kami ay nangilabot nun dahil ibang boses ang naririnig namin sa kanya. Boses bata. Sa takot ng ilan ay may bumitaw na kay Gian. May ilan rin na umiyak sa sulok ng classroom namin. Maya-maya pa nga ay nagwala na si Gian. Yung mga lalaking kanina ay nag-iingay sa likuran, ngayon ay nagsisiawat na kay Gian. Hanggang sa may dumating na ngang mga teacher kasama ang ilang mga gwardya. Yung advisor namin ay agad nang tinawagan ng guardian ni Gian. Lahat kami nangingilabot sa nangyayaring komosyon sa classroom namin na umabot din ng mahigit na kalahating oras. May ilan na ring mga estudyante ang nakikiosyoso at nanunood mula sa labas ng bintana ng room namin. May ilang teachers pa ang dumating para papasukin na sa kanya-kanyang rooms yung mga estudyante. Ang ilan naman ay sumubok na tumulong sa komosyong nangyayari. Nang dumating yung mama ni Gian, ay siya na ang nanguna sa pag-awat dito. Nagsimula kaming magdasal lahat habang patuloy pa rin siya sa pagwawala, pagmumura at pagsasabi ng kung ano-anong bagay na hindi na namin naiintindihan. Kahit takot na takot kami nun, ay ipinagpatuloy namin ang pagdarasal. At habang nagdarasal nga kami, napadako ang tingin ko sa mga estudyanteng nasa labas ng bintana ng room. Napansin ko na may nakahalo sa kanila na isang batang sobrang itim na para ba itong isang agta. Wala itong mukha pero meron itong napakalaking bibig. Napatitig ako doon at napamaang. At doon ko itinuon ang pagdarasal ko. Napansin kong nakatitig din doon yung isa kong kaklase na alam kong may third eye din katulad ko. Hindi siya makapagdasal nun. Pinagpapawisan siya ng matindi habang nakatitig doon sa batang itim. Kinalabit ko siya nun at sinenyasan ko siyang ituloy ang pagdarasal. Halos 1 oras na pagdarasal. Walang tigil. Patindi ng patindi. Pero kasabay noon ay tila patindi rin ng patindi ang pagsigaw at pagwawala ni Gian. Pero matatag ang kanyang ina na patuloy pa rin nagdarasal. Yung isang teacher doon ay inipitan siya ng isang rosaryo. At nagulat kami sa naging reaksyon ni Gian dahil para ba itong napapaso at nasasaktan sa rosaryong ikinabit sa kanya. Sinigawan at minura niya yung teacher at inutusan niya itong tanggalin yung rosaryo dahil napapaso raw siya rito. Sabay sabi ng mga salita sa lengguwahe na alam kong Latin. Hindi rin nagtagal ay bigla na lamang ding nawalan ng malay si Gian. Unti-unti na ring humupa ang tensyon. Pero umugong ang kabi-kabilang usap-usapan sa paligid. At mas nagningas ang takot sa mga mag-aaral at ng mga gurong nakasaksi sa nangyari. Matagal na walang malay si Gian noon. Kalong-kalong siya ng kanyang ina
habang kausap ang aming adviser. Uwian na. Humupa na ang tensyon. Naglilinis na kami ng mga kagrupo ko sa aming silid-aralan. Nang biglang mabasag ang katahimikan, nang makarinig kami ng mga sigawan na nagbumula sa ibaba ng building namin. At syempre pa, nakiusyoso kami. May nakita kaming 4 na estudyanteng babae na inaawat at buhat-buhat at mukhang dadalhin ng mga ito sa klinik ng school. Syempre isang bagay lang ang agad naming naisip. May sinapian pang ibang mga estudyante na talaga namang ikinabahala ng mga teacher namin at ng nanay ni Gian. Nang matapos ang komosyon sa labas at madala sa klinik yung mga estudyante, may isang guro ang umakyat sa amin na kaninang kasama namin sa pagdarasal. May ibinalita ito kay ma'am. Sabi niya, may isang pari at albularyo daw ang dumating dahil tinawagan daw yun ng punong guro namin upang hinga ng tulong. Nag-perform daw ng exorcism yung dalawa. Nagtulungan daw ang mga ito na para bang walang pader sa pagitan ng relihiyon at ng lihim na karunungan. Matapos daw noon ay magkahiwalay na kinuna ng panayam yung dalawa sa magkahiwalay na lugar, yung pari at yung albularyo. At nagtugma raw yung sinabi ng dalawa dahil ang sabi raw ng mga ito ay iisa lamang ang nilalang na gumagawa ng panggagambala sa mga estudyante na sinaniban ng araw na yon. At yun daw ay ang isang batang sobrang itim, walang muka, ngunit may napakalaking bibig. Napatunayan daw ito ng albularyo dahil tinawas nito yung mga sinapiang estudyante. At iisa nga din ang lumalabas sa tawas. Mga kapatid, kahit wala kang kakayahang makakita, ay makikita mo na nakabakat sa papel ang imahe ng isang batang ubod ng itim, walang muka at may napakalaking bibig at napakalapad daw ng ngiti nito. Nakita namin yun dahil bitbit ito nung gurong umakyat sa silid-aralan namin. Doon kami mas kinilabutan nung kaklase ko na kaninang nakakita din doon sa batang itim na yun. Dahil yun na yun nga, yung nakita naming nakahalo sa mga batang nakasilip sa bintana habang nagkakagulo kami sa classroom kanina. Ikinuwento namin yun kay ma'am at sa nanay niya. At naniniwala naman sa amin si ma'am dahil alam niya talagang may kakayahan kami. At dahil doon ay mas lalo pang nadagdagan ng pagkabahala niya pati na rin ng nanay ni Gian. Fast forward po tayo. After ng graduation ng grade 6, ay nawalan na kami ng komunikasyon ni Gian. Lalo na't nasa magkaibang eskwelahan na kami nag-aaral nung high school. 3 taon mahigit ang lumipas. Grade 9 na ako noon nung magkaroon ulit kami ng komunikasyon ni Gian sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Nakapag-usap kami noon, kumustahan at kwentuhan hanggang sa nagkakatawagan na kami. Isang araw, nagpa siya kaming magkita. Masaya ang pagbati namin sa isa't isa na para ba kaming magkapatid na matagal na hindi nagkita. Nagpunta ako noon sa bahay nila. Kilala na rin naman ako ng mama ni Gian. Naitago na lang natin sa pangalang Tita Mean. Kilala rin ako ng kapatid niya na hindi ko na lang papangalanan. Kumustahan ulit kami kasama na yung mama niya. After ng araw na yon, ay ganoon na yung naging sistema namin sa halos araw-araw. Hanggang sa nagkapalagayan na nga kami ng loob ni Gian. Niligawan ko siya at nagpaalam naman ako sa mama niya. Hanggang sa naging kami na nga. May mga pagkakataong nagkakausap kami ni Tita Mean patungkol kay Gian. Tapos minsan, bigla kong nai-open sa usapan. Yung mga nangyayaring kababalagan sa kanya nung nasa elementarya pa lang kami. At medyo nasorpresa ako sa mga naging kwento ni Tita. Hindi daw pala iyon ang naging huling kaso ng pagsanib kay Gian. May isang pagkakataon daw, nasa church si Gian. Tamang sermon daw ng pastor nun. Nang bigla daw siyang himatayin
sa gitna ng pagkanta ng worship song. At pumitik na nga ang sapi kay Gian. Nagwala daw ito. Pinagmumura yung pastor at umusal ng lengguaheng Latin. Ganun pa rin daw yung boses niya. Boses bata. Tatawa raw ito pagkatapos ay iiyak. Tapos biglang magmumura. Habang isinasailalim daw siya ng proseso ng exorcism ng pastor, ay nagkagulo daw lalo. Nang bigla itong lumutang habang nakatirik ang mga mata. Napakahabang proseso din daw nang nangyari noon bago ito humulas at kumalma hanggang sa mawalan na lang ulit ng malay. Nangyari din daw ito sa school ni Gian. Bumagsak daw siya sa gitna ng classroom habang nagtuturo yung teacher. Siyempre, noong pumitik na ang sapi ni Gian, ay nagwala ng araw ito. Sa tindi at lakas daw ng sumanib kay Gian, ay nagawa din niyang manakal ng guro at buhatin ito paangat ng sahig. Na siyang matindi daw na ikinabahala daw ni Tita Mean. Dahil nga nagsisimula ng manakit ang kung sino mang nakasanib kay Gian. May ilan pang mga naikwento si Tita tungkol nga sa sanib na nangyayari kay Gian. At napapansin niya noon na palala daw ng palala ang nangyayari dito habang umuusad ang panahon. Noong patignan daw nila sa albularyo, yung pa rin daw batang itim na walang muka na may malawak na bibig ang sumasanib sa kanya. Kursunadang kursunada daw nito si Gian. Ilang buwan ang lumipas. Pinapaalis daw sila nun sa tinitirhan nilang paupahan dahil aayusin daw yung bahay. Kaya naghahanap sila nun ng mauupahan. Nagpresenta ako nun na doon na muna sila mangupahan sa mismong paupahan namin. Nakiusap ako kay mama na huwag silang singilin sa upa. Ilaw at tubig na lang kako muna ang singilin kada buwan. At pumayag naman si mama. Hanggang sa nakalipat na nga sila doon. Mas lalo ko pag nakilala si Gian noon, pati na rin si tita at mga kapatid niya. Isang gabi, nagpasya kami na mag-late night walk ni Gian. Hawak kaming naglalakad noon. Nang walang ano-ano, ay ini-open niya sa akin ang tungkol sa mga sanib na kanyang nararanasan. Fully aware daw siya dito. Alam na alam niya kung sino o ano ang umaagaw sa katawan niya. Dahil bata pa lamang raw siya, ay nakikita at nakakausap niya na raw ito. At nakakalaro pa nga daw. Ipinagtapat sa akin ni Gian na gusto raw kunin ng batang iyon ang katawan niya dahil naiinggit daw ito sa kanya. Ang totoo daw, dapat daw ay may kambal si Gian. Ngunit hindi raw ito nabuhay nung isilang silang dalawa. Kaya ngayon ay naiinggit daw ito dahil napakasaya raw ng buhay ni Gian. May ina, kapatid, kaibigan at marami pa raw ibang nagmamahal sa kanya noong mga panahon na yun. Katulad ko nga. Siyempre pa, tinanong ko sa kanya kung papaano niyang nalaman ang tungkol doon. Sabi niya ipinagtapat daw yun sa kanya ng mama niya, ni Tita Mean. Pero nananatili daw yun na lihim sa pagitan nilang dalawa. Pero ayun na nga, binanggit niya na sa akin. Lagi daw niyang kasama ang batang iyon kahit saan siya magpunta. Nakaabang kung kailan siya magiging mahina at saka ito susubok na pumasok. At iyon ang araw yung mga pagkakataon na siya ay sinasaniban. Ayaw din daw pala ng batang iyon na may nakaka-close si Gian, kaya nga wala siyang masyadong kaibigan. At noong mga oras na yon ay ipinagtapat sa akin ni Gian na galit daw sa akin yung batang yon. Simula pa noong muli kaming magkita, lalo pa noong maging kami. At noon ngang mga oras na yon, habang naglalakad kami, sinasabi sa akin ni Gian na napakasama daw ng tingin sa akin ng kambal niya na yon. Na noon nga ay nakikita ko mismo.
Kahit wala itong mata, ay alam kong nakatitig ito sa akin. Ramdam ko ang enerhiya ng galit na patuloy niyang pinapakawalan papunta sa akin. Natakot lang ako nung tanungin ako ni Gian kung gusto ko daw bang makausap yung kambal niya. Pero tumanggi ako kasi tuluyan ang nabahagang buntot ko nun. Tapos umuwi na kami. Kumain at tagpa siya ng matulog. Hindi ako makatulog nun sa mga ipinagtapat niya sa akin. Pero kahit ganun, tanggap ko siya at ang kalagayan niya. Pero hindi ko maialis ang takot niya. Habang ibinabahagi ko kay Eight ang kwentong ito, natatawa siya. Pero kinikilabutan din. Napapasabi na lang siya na ang weird daw. Na para bang hindi sila pareho ng kaso ni Gian. Na may kakambal sana, kaso hindi nabuhay. At naikwento niya na yun dito sa isa sa mga episodes ng Nginig Stories na may title na Gabay at Elemento. At totoo po ang kwentong ito ni Eight dahil pinatunayan ito sa akin ng mama niya na si Mama Mitch. Nakatulugan ko na yung takot ko. Pero naalimpungatan ako noon nang gisingin ako ni mama ng bandang 11:00 ng gabi. Si Gian daw, may kakaibang nangyayari. Siyempre napabangon agad ako noon para kumustahin siya. At nakita ko siya na nakakapit sa gate. Humihikbi at bumubulong pero hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Dahan-dahan ko siyang nilapitan para kausapin. Pero may kutob na ako noon at talagang kinakabahan ako. Pero nilakasan ko ang loob ko at hinawakan ko siya sa balikat. Nasa likod ko noon si mama, pati na yung stepfather ko. Nakaabang lang sa kung anong sunod na mangyayari. Nung hahawakan ko na si Gian, ay bigla itong humarap at napamura na lang ako nun sa itsura niya. Sobrang gulo ng buhok niya. Tapos yung mata niya, purong itim lang at ang lapad ng ngiti niya. Pagkatapos ay bigla itong sumigaw sa harap ko at sinakal niya ako. Kahit ako, hirap akong maniwala sa nakikita ko sa kanya nun. Pero dahil sa sakal na yon, ay nawala ang antok ko. Wala akong ibang nagawa nun kundi subukang tanggalin yung kamay niyang bumaon na sa leeg ko. Sinubukan siyang awatin ng stepfather ko. Napakalaking tao po ng stepfather ko na yon. Pero nagawa siya nitong patalsikin sa isang tulak lang. Ako naman, bilang may konting alam ako sa ganitong bagay, dahil nga may naman ako sa yumao kong ama, ay sinubukan ko siyang gamitan. Bumulong ako ng orasyon sa daliri ko, sabay ibinaon ko sa sikmura ni Gian. Siguro ay nagawa kong saktan si Gian o yung sumanib sa kanya dito dahil napasigaw ito ng ubod ng lakas. Pagkatapos ay nabuwal siya sa lupa kasama ko at dun niya palang ako nabitawan. Hindi tumagal ang orasyon na ibinulong ko kaya agad akong tumayo at pinagtulungan na namin ni Papa na awatin siya nun. Habang ako ay nagsimula muling magdasal. Nagising na rin noon yung mga kapatid ni Gian. Nasa likod namin sila kasama ni Mama at mga nagsisiiyakan sa takot. Hinawakan ko ang noo niya gamit ang isang kamay ko para subukan siyang orasyonan. Pero napakahina ng inilalabas ko noon dahil tinatawanan niya lang ako. Walang kwenta. Inutil ka. Inutil. Aaminin ko naman, mahina talaga ako noong mga panahon na yon. Kaya wala akong nagawa kundi ang magdasal sa Panginoon. Pinabitaw ako ng stepfather ko sa pagkakahawak at pinalayo niya na ako. At siya nang mag-isa ang humawak kay Gian. Si Mama naman ay tinatawagan na si Tita Mean. May ilang minutong kumalma si Gian. Pinaupo ito ni Papa sa upuan at kinausap. At doon ko lang din nalaman na may kaalaman din pala ang stepfather ko. Pinakuha niya ako noon ng itim na sinulid. Pinaputol niya sa akin ng isang dipa ang haba. Kinuha niya yon sabay bulong. Pagkabulong niya,
ay pinulupot niya ito sa mga pulsuhan ni Gian. At habang ipinupulupot niya ito, ay nagsimulang umiyak si Gian. Nagmamakaawa na tanggalin yung sinulid dahil sobrang sakit daw. Nung mga oras na yon ay talagang mapapaisip ka na kung papaano siyang nasasaktan. Hindi naman yun ibinuhol ni Papa ng mahigpit, kundi ipinulupot lang ito sa pinagdikit niyang pulsuhan. Kaya kumpirmado dahil gumana ang kung anumang orasyon ang ibinulong niya na ginamit niya rito. Tuloy lang sa pag-iyak at pagmamakaawa si Gian. Tapos bigla itong sumigaw at pinagmumura niya si Papa. Pasigaw din niyang sinasabi na tanggalin nito yung sinulid. Tapos ay bumalik lang siya sa pag-iyak. Si Papa naman para lang siyang nakikipagnegosasyon. Tila bata kung kausapin niya si Gian para daw tanggalin niya yung sinulid. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na si Tita Mean. Nagtanong siya sa amin kung anong nangyari at ikinuwento naman ni Papa. At ito na ang naganap bago ako nagising. Natutulog na daw sina Mama at Papa nang maramdaman daw ni Papa na may humahakbang sa garahe. Sinilip daw niya at nilabas at nakita nga niya roon si Gian na naglalakad papunta sa garahe. Narinig daw niya na umiiyak ito kaya tinawag niya at tinanong kung okay lang daw ba ito. Pero hindi raw ito sumasagot. Nagising na rin nun si Mama at nakita rin niya kung ano yung nangyayari. At yun na nga, doon niya na ako ginising. Pagkatapos ay ikinuwento namin kay Tita kung ano yung nangyari. Hanggang sa humantong na nga sa ganoong sitwasyon ni Gian. Sa mga oras na yon ay kalmado na ito. Nakapikit na lang na tila ba natutulog. Kaya kinalagnan ni Tita Mean yung itim na sinulid na isang malaking pagkakamali. Pipigilan pa sana siya ni Papa. Ang kaso ay nakawala na si Gian at muli na naman siyang nagwala. At tila ba nakakuha ito ng pagkakataon na dakmain si Papa at sakalin. Ngunit agad din naman itong napigilan ni Papa. 3 na kaming umaawat nun kasama si Tita Mean. Dumating na rin noon yung mga kapatid at bayaw ni Tita Mean para sana tumulong. Kaso pagbukas pa lang ng gate ay bigla nang tumakbo palabas si Gian na para bang isang presong tumakas at muling nakalaya. Humahagulgulo ito habang tumatawa, habang nagsisisigaw. Humabol kami para pigilan siya. Medyo nakalayo na si Gian nun, pero buti na lang at naabutan siya ni Tita Mean at ng bayaw niya. Patuloy sa pagsigaw nun si Gian. Nakagambala na rin kami noon ng mga kapitbahay namin. Kaya naman may ilan na rin ang lumabas at nakita yung komosyon na nangyayari sa amin. Hindi rin naman nagtagal nun ay nawalan na ulit siya ng malay. Ipinasok siya agad nun sa bahay at doon ay agad din naman siyang nagising. Agad niya akong tinignan at sinabing galit na galit daw sa akin. Tinanong ni na Mama at Papa, pati na ng mga kamag-anak na Gian, kung sino yung tinutukoy niyang galit sa akin. Hindi siya sumagot. Nagtinginan lang kami dahil alam na naming pareho kung sino yung ibig niyang sabihin. Buwan ang binilang. Naghiwalay kami ni Gian dahil sa hindi pagkakaintindihan. Umalis na rin sila sa bahay nun dahil nakahanap na daw sila ng malilipatan. At mula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Magkaroon man, mula lang yun sa mga kaibigan namin. Hanggang sa tuluyan na nga ring nawala. Pero tila ba hindi nawala ang naiwang bakas ng negatibong enerhiya na iniwan ni Gian sa bahay namin. At hindi ako nagkamali dahil naiwan sa bahay namin ang batang itim na yon. At nakahatak pa ito ng iba pang mga negatibong enerhiya na siya namang naging dahilan upang pasukin ng mga hindi pangkaraniwang mga nilalang ang mismong bahay namin. Na sa tingin ko ay siyang naging sanhi
upang magkaroon ng mga negatibong pangyayari sa buhay namin magpasa hanggang ngayon.